brothers and sisters, let us welcome our last segment. So, ani karon ako sa inyo atubangan para magpaambit. So, ako si Sister Selfaho, nag-serve sa usa ka community, Mary's Little Children Community for almost 15 years. Then, before ko magpaambit, no, kay sa tema nga gipanghisgutan sa mga kauban nako. So, naa diha ang witnessing, no, kung giunsa ka sa Ginoo. Pero una basahon nako ang ebanghelyo gikan ni San Matthew chapter 28 verse 18 to 20. Nagaingon, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug tudloy sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Ug hinumdumi, ako mag-uban kaninyo sa kanunay, hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, busa mga igsoon, diha sa community nga gialagaran, ang amo ang trabaho, healing, deliverance, and evangelization. So, kasagaran gyud sa amo ang mga gipangbuhat, mao kini siya mission, mag-adto kami sa lain-laing mga lugar kung asa dapit ang nagkinahanglan, nag-invite. Bisan pa man nga dili kami angayan og takos, apan tungod na sinati usab namo ang kabaghuan sa among kinabuhi, bisan pa man tuod nga hangtod karon naningkamot sa gihapon pagpuyo pinaagi sa kabubuton sa Dios diha sa iyahang grasya. So sa akong bahin, wala jud ko nagtuo nga mauni ang dangatan sa kong trabaho kay wala jud ko nangandoy niini kay dili ni siya lalim apan mao man ang pagbuot sa Ginoo. Mo nang gingon aduna tay human plan but naa say gitawag og God's plan. So mo na kaniadto ang akong mga plano naputol na kay kaniadto negosyante man ko apan for how many years, almost 15 years, di na gani ko kamao mo negosyo, mo kwenta, no? So, erase na gyud to tanan. Muna makaingon ko, kung pagbuot gyud sa Ginoo, wa gyud tay mahimo. Kay sa akong nasinati, matandi nako kaniadto og sa karon lahi ra gyud kaayo. So, by the grace of God, nagpasalamat ko dako kaniya tungod sa iyang gihatag, labi na gayud, number 1, sa sakit ang Ginoo di mohatag og sakit, pero sa journey nako for 2 years nga nagantos nga dili masabtan sa mga doktor sa akong mga sakit. So nagpasalamat ko sa Ginoo nga gitagaan ko niya og chance na so katong journey sa sakit nga mga pag-antos sa mga pagsulay, it was the beginning of our conversion sa tibuok pamilya. So in short, ang ako naman ko'y pamilya, no? 7 kabuk akong anak. Then, wa dyan ko na-expect for this year, sa nangagi mga katuigan, nga mao ni siya dangatan, kay wala gyud mi pasagdi sa Ginoo. So, diha na ko nasabtan nga, bisag unsa da ita ka makasasala, kung unsa ta pagkadautan, unsa imong mga kakuwangan sa Ginoo, kung mubalik ta niya, dili gyud ta pasagdan, iya gyud kang amumahon, kana kung ikaw, magtuman usab sa iyahang hisugo diha kanimo. So doon na sa ko i-quote talain nga verses nga every time madungga nako ni siya, mao gani siya makapahatag nako og kusog og the more nga malig-on ko sa Ginoo bisan pa man adunay mga bagyo sa kinabuhi nga moabot. So naa diri sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 28, mo gini say makapalig-on nako labi na sa mga sa prayer, sa morning prayer, evening prayer, makita nako ni siya the more madasig gid ko since the beginning nga ako ni siyang nadawat nga mensahe hangtod karon mo gini siya makapahatag na kog strength og sa pagserbisyo sa Ginoo nga no limitation kanang makaingon ko ba nga dili ko gusto apan nasa imong hunahuna nga dili ka gusto apan sud sa imong kasing-kasing naa diha kung unsa ipabuhat sa Ginoo dili gyud ka kabalibad. For example, kami nga nagserbisyo nga mga laiko, mga di pamilya mami, dapat number 1 ang imong first community is your family.
Pero dunay mga higayon nga kung tawgon ka sa Ginoo, pinaagi sa uban mga tao sa pagtabang sa pagserbisyo nila, dili jud ka makabalibad. Kung sa imong nauna mo balibad ka, pero sa imong kasing-kasing, dili jud ka makatudlo. Kinahanglan mo sunod jud ka ug mo gini akong nabantayan. So mas gipalabi nimo ang uban kaysa imong pamilya. Pero wala pasagdi sa Ginoo ang imong pamilya through the help of Mother Mary. Ug mo gini akong nasinati. So imagine since 1998, akong kamanghuran is 5 years old. Until now, 19 years old na. Nidako, nagtubo nga, by the grace of God, pinagis-tabang ni Mother Mary usab, nga wala dyan ko nakaproblema sa akong anak nga 7. Guided good sila sa Ginoo. No? Nya, wala sad sila nagpabadlong, so naapod sila sa Ginoo. So munang nakita yun ako nga, through prayers, ang tanan, mahimo ra gyud kung aduna kay pagtuo diha sa Ginoo. Kay dunay mingon ang uban nga nagampo man ko pero unsa nga pod nga klase nga pagampo. So dinhi nag-ingon sa Ezekiel 36 verse 26 to 27. Hatagan ko kamo bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu ug kuhaon ko ang inyong matig-a nga kasing-kasing ug ilisan ko kinig kasing-kasing nga masinugtanon. Ibutang ko sa sulod ninyo ang akong espiritu ug himuon ko kamong masinugtanon sa akong mga gimbutan ug mga lagda. Adto na kamo mupuyo sa yuta nga gihatag ko sa inyong mga katigulangan ug mahimo kamong akong katawhan ug ako mainyo nga Dios. So kani makadasig nako kay sa ako lang pagpaambit no mo man ni say nakapa sa una nga panahon sa negosyante pa ko wala gid koy mga verses nga nibaw-an, but during the journey of my sickness gisulti gyud ni sa Ginoo kaniadto mga brothers and sisters, sama usab ko kaninyo sa uban. Di ko mo nga istorya ang Ginoo, pero ako ni siyang isulti nga ako ni siyang na-experience nga mao kini mga pulong iyang gisulti o wala jud ko nakasabot ani. So ang Ginoo nasayod nga wala ko nakasabot, so iyang gipasalidang akong mga sala. So kaning mga paghitabo nga akong nasinati, kung wala ni nako siya naagi maglisod sad siguro kog serbisyo sa Ginoo. But because sa iyang gipasinati nako, makaingon jud ko, Lord, thy will be done. So muna until now na ako nagserbisyo sa Ginoo nga by serving God, mo biyahe mi Luzon, Visayas, Mindanao, bisan gani no to glorify God. Naabot nami sa ubang lugar nga wala ka nagdahom. So naghatag mig seminar sa Rome sa mga Pilipinos, unya naghatag mig seminar sa Iceland. Mga Pilipino, sagol, na ay German, na ay Irish, na ay Icelandic. So, makain ko nga, kung pagbot sa Ginoo, mahimo jud ang tanan. Then, by serving sa people, sa mga tao, nagkalain-laing sakit, nagkalain-laing mga problema, maka-strengthen siya sa imuhang faith. Kay nakita nako kung mo-serve ka sa imong isig katawo, duha ang healing. Dili lang para sa tao nga ni anak diha, kung dili hasta ikaw mahiled sad ka. Kay makita nimo ang dili maayo nga nakapahimo kanila nga mao kanay hinungdan silang sakit, silang problema. So ikaw makapamalandong sa kas imong kaugalingon nga dili sa di ko mobuhat anak kay dili maayo. So makaingon ko to way ang healing ihatag sa Ginoo. So mo na nga among nasinati nga mga sakit no labi na diha sa community ana pandadaan ang mga sakit nga gisurrender na sa mga doktor. So we also need doctors pero dunay mga sakit nga wala na jud na kinahanglan. So gahapon aduna tay pasyente nga atong gikaistorya no. Naglibog sila sa problema silang anak gani matud pa nila mga doctors man unta mi pero wala na mo masanti ang problema sa among anak. So mao na gikan sila sa Luzon, nianhi lang gyud sila sa Cebu para lang gyud na nga sila tabang og praise God. Wala gyud sila hikawi sa Ginoo kang Ginoo loving and merciful and they repented. So ang bata nagantos in town sa sakit. So di na-realize nila nga tungod di ay sa ilahang gibuhat. So nalipay sila kaayo nga bisan pa man sa kalayo sa dakong gasto pero wala nila ibali kay tungod giayo sila sa Ginoo ug nanguli sila nga na malipayon. Then aside pa gyud ana daghan kami ipaambit manggod mga brothers and sisters no. So do na pag usa ka pasyente graduate siya master in psychology. Then usa pa gyud sa ka nurse. Then do na siya yung mga gipangmulo mga disorders iyang kaugalingon nga mingon siya psychologist man unta ko
Unya, nurse pa gyud ko. Apan lisod kay sadto nga akong kahimtang. So, by the grace of God, adunay gatudlo niya, naabot siya sa community. So, after ni-attend sa seminar, then counseling, then she was set free. Then, karon nisud na sa kumbinto kay magmadre siya. So, mao na nga, ang healing ningon siya, importante gyud ay mag-una gitag sampit sa Ginoo. So, ang sunod na nga plano, ato na ihatag sa Ginoo aron magiyahan ta niya kung unsay angay natong pagabuhaton. So, busa makaingon ko, before ang healing, kinahanglan sa Ginoo, kinahanglan nga ato yung limpyuhan ng atong kaugalingon, no? Sama sa gipaambi sa akong mga kauban, nga mudol gayud ta sa sakramento sa confession. Then, during the sacrament of confession, the healing start. No? So, og daghan pa gyud og nakita namo sa among mga misyon, nga tagahan jud ka sa Ginoo strength. Kay nga naman, sa among mga na-experience doon na may mga misyon nga naatlan mi gubat. Doon na may mga misyon nga atlan mi sa mga lunod-lunod apan gi-save yun mi sa Ginoo. Aduna mi misyon nga ana sa kalisod, wala mi kahigdaan, nahigdaan mi sa yuta, wala mi gamiton sa amo ang pang-adlaw nga pangbuluhaton na atanan sus limang ka nga niinom gani mig tubig sa sapa ug nagsakay mi og kabayo ug walay CR, tanan kalisod. Apan wala jud ka nasuko, nalipay ka sa maayo nimong mga eksperyensya. Kung mag-serve ka sa Ginoo, malisod man ug masayon, malipayon jud ka tungod sa dakong gugma sa Ginoo. Kay kung wala pa nang gugma sa Ginoo, tingali dili mi moabot ingon ani kadugayon. So sa amo biyang mga misyon, wala ba mi mga sweldo? Amo gyud nga gihalad amo ang kaugalingon sa Ginoo para sad kami makatabang ngadto sa ubang mga katawhan. Kay kung kami masakiton kaniadto, grabe kayo. Pero ano da sa mga kaigsunan nato nga hangtod karon wala pa gyud sila nahibalik ngadto sa Ginoo. No? So, og daghan pa gyud kaayo ang ako gyud pasalamatan sa Ginoo og dako sa akong sakit sa akong sakit sa una nga wa ko gato nga ingon ani ko ayuhon sa Ginoo nga way tambal giinom. Ang ako ra gyud katong giingon nga ingon ang Ginoo, you give me your darkened heart and hardened heart, and I will give you a new heart, a new life, and a new spirit. So nakaingon ko kay kaniadto kani akong pagbati napuno kani mga kaligot-got, kayugot, kapungot, pagdumot. So kung naa day ka ana magbunga kini sa nga sakit. Muna nga dili gyud ni siya maayo kung dili gyud nimo ikasulti ikapahungaw pinaagi sacrament of confession. So diha nag-start akong healing ug hangtod karon nako sa inyong atubangan dakong buhi kay pasalamat sa ko sa Ginoo nga ako to siyang gagian kay kung wala to siya dili ta magkita karon. Og mo na mga igsuon invite mo nga kining programa nga inyohang gipaminaw karon hinaot unta nga magpadayon mo niini kay makatabang kinig dako nato para sa ato ang conversion, no? Para sa kabaghuan sa itong kinabuhi ug para usab madugngan ang atong pagtuo diha sa Dios. Kay labi na gayud karon ang tema, di ba, transmitting of faith, year of faith. So dapat gyud, no, nga matag adlaw pangayoon man gyud nato sa Ginoo atong pagtungad to kaniya. Muna para nako makaingon gyud ko ang milagro anaa gyud na matag adlaw. Labi na kung magserbisyo ka sa Ginoo nga walay kulang kanang wala kay nagserbisyo ka nga nakay gi-after kanang kinasing-kasing gyud, then the Lord will bless you and your family. Thank you for staying with us. Indeed, love needs faith in order to perfect it. We know that we have the natural capacity to love and that man is tended to really abuse what is there in terms of his rights and freedom. But we know what true freedom is. The true freedom is if we are sons and daughters of God, free to do what is good and to avoid evil. So the baptism of our Lord is trying to say that He humbled Himself in order to give us this possibility of becoming sons and daughters of God by letting John the Baptist baptize Him rather than He, because St. John said,
it's supposed to be this you who will baptize me, not I. Yeah, it should be the other way around. The other way around. And that's the humility and loving humility of our Lord to tell us that, hello, I'm doing this because it's prescribed by the Father, and therefore I will make you part of me, being incorporated later on in me as the head, and you are the members in the church. So we're so blessed, Brother Len, that the sharing of Monsignor Kreckenbeck was speaking about the lack of faith, the love for pleasure, Yes, and that all this. there's the main concern is sometimes we lose focus on what is essential. We true. focus on worldly things, and because of that, it leads to lack of faith. And sometimes there's that incorrect faith in approaching God, asking only the Material temporal things, temporal favors things. and other sort of achievements just to prove the world that we are somebody. But the true petition to the Lord is not of this kind, but the how we could really celebrate the grace of salvation and sanctification that is offered to us through our baptism and through the sacrament of reconciliation. That when we fall, because we always tend to fall because of our human limitations and weaknesses, but I hope we can always sort of supernaturalize, because we always tend to say, I'm just a human being, I'm imperfect and everything. So I will consider myself to be really weak to succumb to this, because I know I'm just a human being. But if we have that positive consideration of what really the value of baptism is in our lives, the state of grace that's capable to overcome, and with prayer and sacrifice, then we can think another way around. The positive, the what you call preservative way of Amen. dealing things, preserving ourselves from the future. And we can faults. sustain our personal relationship with our With the Lord. Savior. That's what Monsignor Kreckenbeck is trying to Amen. say. Yes, and but- then plus the two witnesses, of course, up to you to listen. And you have listened already, so we can also have our own witnessing by experiencing the faith lived for love and with hope. Because without this, we cannot really celebrate this year of faith as we ought to, as what the Holy Father expects from us. So brothers and sisters, thank you for really being with us in our show, Voces Amoris. And we still have our St. Joseph mailbox. Yes, for if you have any comments, you want us to discuss about certain topics, please do email us at vocesamoris@amorday.org. And by the way, we are on our 4th day of our novena. Yes, in honor of In our honor of Senior Santo Santo de Niño. Cebu. In our shrine, we have the 5:30 dawn mass until 7 o'clock in the evening. We can always, find time to go there and complete our novena masses 9 days. And then on the Saturday that will come, this coming Saturday, is the procession, the solemn procession of our Senior Santo Niño. And then the official sinulog, the religious sinulog after the mass of this procession that follows. And then the next Sunday celebration of Senior Santo Niño, we have a special also show for that with Father Mon. Father Monofredo. Alfredo, yes, who is our in charge for the charismatic renewal. He's the spiritual director of the charismatic community here in Cebu. Yes, and so we are blessed to have that. And then it's in view of this devotion that we really have here in Cebu. It's our major devotion, our Lord Himself, small yet powerful, as we hear in our songs, Hari nga gamay, apan gamhanan gayud. So Amen. we really believe in the intercession and the blessing of Senior Santo Niño, Pit Senior indeed. And so we are inviting you not to miss. If you have started it right last Thursday, then fulfill it. Continue. Continue Until you finish the 9 until you days. finish the 9 days. God bless you in this our endeavor to really honor Senior Santo Niño with Mama Mary's help, the mother of Senior Santo Niño, as we always pray the rosaries we ought to in this beginning of the year 2013, and then for the whole year round, may we not miss to pray the rosary every day, so that the mysteries of our salvation may be ours, not only as a remembrance, but an experience of this power of purification and love. So Berlen, thank you for always being with us. It's always a pleasure, Father. Sponsoring the Amor Day community in this show, which is Amoris, and this privilege also to be with in the show, to host somehow in this our voices of love
that in our times we need to really hear all the more, rather than the voices of, hatred, violence, criticisms. And so now let's pray to the Blessed Virgin, asking, closing this, our show, the grace that we need indeed. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Virgin Mother, guide and sustain us, so that we may always live as true sons and daughters of God, of the Church of your Son. Enable us to do our part in helping to establish on earth the civilization of truth and love, as God wills it, for His glory. Amen. Amen. O Mary, conceived without sin, Pray for us who have recourse to thee. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless.